Hello, hello, hello! Welcome to my mini vlog. I am your single mom. I have 2 babies. Halina't panoorin niyo ako sa kaganapan ko ng Mommy's Duties, Ati's Duties. For today's video, sa wakas, hindi na ako nagigising ng alas 4. Nandito na kasi si Papa, kaya si Papa na nag-aasikaso kay Angeline ngayon. Eto, sinulit ko na ang tulog, alas 8 na nagising. Pagkagising ko, lumabas na ako at para bumili ng pandesal, kaso sarado na yung tindahan ng pandesal. Kaya ang ending, sinangag na lang ako tsaka itong peritong isda. Habang tulog pa si Tasyang dyan, kumain na ako ng kumain. Siyempre, meron akong dessert. Kamoting kahoy na lang yung binili ko sa labas at wala na nga tindang pandesal doon. After ko mag-almusal, eto sinampay ko na yung mga nilabhan ni Pader. Wow, si Papa naglaba. Sinipag yarn. Wag natin mabiro, baka hindi na maulit uli. Sabi ko kasi sa kanya, gisingin niya ako ng maaga. Hindi niya ako ginising, siya na nagtuloy maglaba. Ewan ko ba kung anong nakain nun? Joke lang. Kada isang linggo naman ako naglalaba, kaya ganyan yung labahan ko marami. Kahit gustuhin ko man maglaba ng maaga, hindi talaga pwede. Kailangan ko talaga magantay ng may magbabantay sa 2 bata para maayos ang paglaba at walang hinto-hinto. Kahit nandiyan si Papa, may time talaga na hindi hinto kasi ang batang maliit laging nag-aarte. Lalo na yung panganay ko, laging makulit. Kaya paglalaba ko, laging umaabot ng gabi. Ano pa nga bang magagawa ko? Buhay nanay nga, diba? Malalaki naman na tong sinasampay ko. Yung mga maliliit na isampay ko na nung kinagabihan bago matulog. Ay yung mga nilabhan ni Papa nitong umaga ay puro malalaki na. Inuuna ko talaga labhan yung mga damit ng mga bata. Kaya yun ang mahirap labhan, lalo na puti at madumihin, matagal talaga. Paano naman napapadali yung mga gawain ko pag nandito si Papa, pero pag wala, nahihirapan talaga ako. Hindi mo maaasahan yung kapatid ko, mga mi. Sa mga pag-aalaga lang ng mga pamangkin mo siya maaasahan. Kaya akala siguro ng kuya ko, basic lang ang nasa bahay. Naku po, palit kaya kami ng pwesto. Siya dito sa bahay, ako na lang magtatrabaho, diba? Pagkatapos ko magsambay, eto magluluto na ako ng tanghalian namin dahil anong oras na at gutom na nga daw mga tao dito sa bahay. Gagawin ko lang ito, binili kong supot na gulay sa kanto. Sabi mga mi, ang mamahal ng mga gulay na ngayon. Kaya ang gagawin ko, ginisang pakbet na may sabaw lang. Kailangan natin ng may sabaw. Dahil breastfeeding nga tayo mga mi. May natira pa naman prito nung kinagabihan, kaya ihahalo ko na lang dito sa gulay. Kaya bawal maarte, yung kapatid ko lang naman maarte, ayaw ng gulay. Mga mi, pag nakita niya ng gulay ang ulam, hindi kakain yun talaga, titiis talaga ng gutom yun. Kaya lagi napapalo ni pare Angelito yun eh. Ewan ko ba ba't ang arte nun at ayaw ng gulay, hindi naman siya malalason dun. Napakaswerte niya at inaasikaso siya nung kami. Naku po, kami lang nag-aasikaso sa sarili namin dahil yung papa ko at mama ko sabay na nagtatrabaho, iniiwanan na lang kami ng pera pambawon at pang-almusal at tanghalian. Siya bago papasok, lulutuan pa siya ng almusal at ang laki-laki pa ng baon niya. Anyway, eto, ginigisa ko na yung gulay at nakakagutom na talaga. Namadali ko na to dahil gutom na naman ako dahil meron na namang nag-aantay sa aking batuta. Yung bunso ko kasi mga mi, magsi 6 months na, kaya siguro ang lakas siya na dumede. Kaya eto ako, maya gutom. Yung tipong kain ka na ng kain pero hindi ka pa rin tumataba. Siya na ulit sa voice over ko, ang ingay ng aso ng kapitbahay namin. Ano ba yan? Lagi na lang may pa-background music. Eto, hugasin na naman. Kakaunti na lang to mga mi. Ginagawa ko na talaga habang nagluluto ay sinasabay ko ng paghuhugas ng plato para mabilis matapos. Para bago kumain, wala na akong intindihin yung kinainan na lang namin yung huhugasan ko mamaya. Simulang naging nanay talaga ako, multitasking na talaga ang gawaing bahay. Para mamaya wala na akong iintindihin kundi ang bunso ko na lang. Yung mga bata na lang at papatulugin ko. Eto, sinuswerte ka nga naman, wala na namang tulong tubig, kaya di tabo na lang talaga. Ewan ko ba, araw-araw na lang nawawalan ng tubig, tapos gabi na babalik. Naku po. Kaya ang hugasan namin laging natatambakan. Naaantahin mo talaga magkatubig bago ang makapaghugas ng plato. Ako talaga ayoko talaga makalat sa kusina, naiirita ako. Akala mo walang nakatira sa bahay namin, ang kalat-kalat. Eto, pagkatapos ko magugas, punas-punas na. Tapos eto, luto na yung ulam namin at ilagay ko na yung mga tinirang isda kagabi. Hindi ko alam kung anong tawag sa isda na yan. Mahaba siya mga mi. Basta yan, hinalo ko na, tinikma ko na. Kung tama ba ang lasa, baka mamaya magreklamo na naman si Angelito. Hanggang dito na lang mga mi. Bukas ulit. Bye-bye!